Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 19, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 2, verse 18 to 22. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makakapag-ayuno ba ang panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikakasal? Hindi. Kapag wala nang ikakasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Tinanong si Jesus kung bakit hindi raw nag-aayuno yung kanyang mga alagad. Alam niyo po, yung tungkol sa pag-aayuno, ito ay hindi lamang tungkol sa usapan ng pagkain. Ito ay tungkol sa paraan ng pagiging religious. Kasi ang pag-aayuno ay bahagi ng observation sa kultura ng Hudyo. Kaya sa pagsagot ni Jesus, sumagot siya gamit ang dalawang matinding larawan, dalawang analogy. Anong sabi niya? Yung bagong kayo sa lumang kasuotan o bagong tela sa lumang kasuotan at bagong alak sa lumang sisidlan. Ano ang pinupunto rito ni Jesus? Sabi niya, gusto niyang ipakita, di ba na-imagine niyo ba na meron kang bagong tela, gagamitin mo ba itong pangtagpi sa luma mong damit? Abay, practically hindi natin ginagawa iyon. Dito sa analogy na to, gustong sabihin ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay hindi simpleng dagdag lang sa lumang buhay. Ang kaharian ng Diyos ay pagsama natin, pagbabago ng ating buhay. Hindi natin po pwedeng idikit lang si Jesus sa dating sistema, sa dating galit, sa dating pagmamataas, sa dating takot. Minsan, ganyan tayo. Nais nating magbago, pero gusto pa rin natin tayo ang may kontrol ng lahat. Gusto natin ng biyaya, pero ayaw natin ng conversion. Gusto natin ang bagong alak, pero tingnan mo, ayaw nating palitan ang sisidlan ng ating puso. Kaya parang sinasabi ni Jesus sa iyo ngayon, kung gusto mo ng tunay na bago, handa ka bang maging bago? Paano natin ito maya-apply ngayong Monday? Paano natin ito maya-apply sa buhay natin? Number 1, ang suggestion, suriin natin yung sisidlan ng ating puso. Sa tingin mo, anong lumang ugali yung kailangan nating palitan para mabago tayo? Pangalawa, bitawan na natin yung lumang kayo. Bitawan natin yung mga bagay-bagay na pumipigil sa iyo sa paglago. Ang kagandahan, today is Monday. Napakagandang tsansa, bagong week. Bitawan mo yung mga hindi mo na kailangan. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang bagong alak ng aming buhay. Palitan mo ang aming pusong bato ng pusong bukas sa iyong espiritu. Gawin mo kaming bagong sisidlan na handang tumanggap ng iyong bagong buhay.
Amen. Bless po ba kayo? Kung gusto niyo ng mga bagong tayo, mamaya po, Monday ngayon, attend po kayo sa Pahinga with Jesus Community. Pag libre po kayo, dito po yan sa KC Hall, 5:30 ng hapon. St. Augustine Parish, Baliwag, Bulacan. At syempre, ibahagi rin natin ito sa mga taong takot magbago. Baka ito yung paanyayang kailangan nila. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga classmate. Malay mo, sa pag-share na ito, maging bagong simula ng ibang tao. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga. Mabuting gawa. God bless us all.